Ngayong 2026, kritikal ang pagiging mapanuri ng bawat mamimili, lalo na sa pamimili ng grocery. Sa dami ng pagpipilian ng mga grocery store sa Pilipinas, hindi lahat ay pantay-pantay pagdating sa presyo, kalidad ng produkto, serbisyo at kabuuang karanasan. Marami sa ating kababayan ang nagbabahagi ng kanilang mga karanasan, mabuti man o hindi, tungkol sa mga sikat na supermarket at grocery chain sa bansa. Bilang mamimiling Pilipino, mahalagang alam natin kung saan sulit talaga ang pera natin at kung saan naman maaaring makaranas ng stress, dagdag gastos o mababang kalidad ng produkto. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 grocery stores na dapat iwasan sa 2026 at 2 grocery stores na sulit puntahan batay sa mga pag-uulat, opinyon ng mga customer, trend ng merkado at praktikal na obserbasyon ng mga mamimili. Dahil sa tumitinding kompetisyon sa retail groceries at patuloy na pagtaas ng food inflation, marami ang naghahanap ng best value para sa kanilang hard-earned money. Sa kabilang banda, may mga tindahan naman na nagpapatunayan na kaya nilang magbigay ng magandang presyo, mas malinis at organisadong tindahan at mas maayos na serbisyo para sa mamimili. Sa susunod na mga talata, i-breakdown natin isa-isa ang mga grocery store na karaniwang nire-report ng mga mamimili na may problema, pati na rin ang mga grocery store na kapupulutan ng tipid at magandang shopping experience. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong grocery store ang madalas mong pinupuntahan upang bumili ng mga produkto. Sa tingin mo ba sulit ang pagpili mo? Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa kapwa nating Pilipino. Okay, simulan na natin. Una, SM Supermarket, SM Markets. Sobrang haba ng pila at minsan mababang serbisyo. Isa sa mga pinakamadalas na irereport na grocery chain na pahirapan ng marami ngayong 2026 ay ang SM Supermarket, SM Hypermarket sa ilalim ng umbrella ng SM Markets. Maraming mamimiling Pilipino ang nagrereklamo tungkol sa sobrang haba ng pila sa cashier, lalo na kapag peak hours o weekends, na minsan ay umaabot ng 45 minuto hanggang higit 1 oras para lang makabayad ng mga pinamili nila. Ayon sa mga nag-post sa online forums kamakailan, madalas na hindi sapat ang bilang ng mga cashier na naka-open kahit maraming customer ang nakapila, isang bagay na nakakadagdag sa stress ng pamimili. Ang ilang reklamo rin ay tungkol sa kakulangan ng sapat na staff sa aisles at customer service counters, pati na rin hindi magandang kalinisan ng ilang carts at pasilidad sa loob ng store. Dahil dito, maraming nagmumungkahi na iwasan muna ang grocery sa SM Markets kung hindi ka nakakapag-adjust ng oras at ayaw mo ng matagal na pila. Bukod sa pila, may mga mamimili rin na nagbanggit ng online grocery app issues kung saan ang items na nakashow as available ay biglang nawawala sa cart ng walang abiso at wala ring follow-up call mula sa store kung hindi available ang item, na nagdudulot ng frustration lalo na kung mayroon kang tight schedule at kailangan mo na agad ang mga groceries. May ilan rin na nagsabi na may natanggap silang mga product na hindi ganoon fresh, tulad ng mga basag na itlog o defected na gulay na hindi nila personal na mapili dahil sa proseso ng online fulfillment. Bagamat hindi lahat ng branch o karanasan ay negatibo at may mga promos at deals sila paminsan-minsan, ang dami ng mga negative feedback at practical na problema na nare-report ng customer ngayong 2026 ay sapat para ito'y maging isang grocery store na maraming pinipiling iwasan muna, lalo na kung stress ang ayaw mo sa pamimili. Pangalawa, Save More Market. Medyo mas mataas ang presyo at limitadong stock. Ang Save More Market, na bahagi rin ng SM Retail Group, ay karaniwang madalas puntahan dahil sa convenience nito, lalo na sa mga maliliit na barangay at kapitbahayan. Ngunit sa kabila ng accessibility, maraming mamimili ang nag-ulat na mas mataas ang presyo ng ilang product kumpara sa ibang grocery stores, lalo na sa mga pangunahing staples at canned goods. May mga nagbabahagi na kapag ipinakompare mo ang presyo ng bigas, mantika, delata at iba pang pang-araw-araw na bilihin sa ibang supermarket tulad ng Pure Gold or Super 8, karaniwang mas mahal ang presyo sa Save More, na isang malaking factor lalo na sa mga budget-conscious na pamilya. Bukod sa presyo, isa pang issue na naririnig ay ang limitadong stock ng ilang produkto, lalo na kapag may seasonal demand o promo. Dahil maliit ang floor space ng Save More kumpara sa mga malalaking hypermarkets, mas mabilis na nauubos ang mga popular na items gaya ng gatas, snacks o frozen goods at hindi agad na nare-restock. Ang ganitong sitwasyon ay pwedeng magdulot ng stress lalo na kung may urgent na kailangan kang bilhin.
May ilang nag-report din na hindi ganoon kalinis o kaayos ang display ng mga items at minsan ang mga petsa ng expiration ay hindi napapansin. Bagamat convenient sa lokasyon at may loyalty perks pa rin kung meron kang SM Advantage card, para sa mga regular na mamimili, hindi ito ang pinakatipid o pinakamagandang option kung ang target mo ay malaking halaga ng groceries sa mas mababang presyo. Kung kaya't marami ang mas pinipiling mag-grocery sa mas malalaking grocery chains o ibang bulk stores na mas competitive sa presyo at stock availability. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy kayo. Pangatlo, Dali Everyday Grocery. Mura pero maraming reklamo. Isa sa mga pinakatumutok na pangalan pagdating sa mga negative consumer feedback sa Pilipinas ay ang Dali Everyday Grocery. Ito ay isang hard discount grocery chain na kilala sa sobrang murang presyo ng mga produkto at mabilis na pag-expand sa Luzon. Ngulit, hindi biro ang dami ng reklamo laban sa kanila. Ayon sa consumer advocacy group na Malayang Consumer, maraming mamimili ang nagreklamo tungkol sa hindi tumpak na timbang at presyo ng mga produktong binibili doon. Kabilang na ang mga karne na may dagdag na yelo para tumaas ang timbang, isang practice na malinaw na hindi patas para sa mamimili. Ang grupo ay nagsampa ng liham sa Department of Trade and Industry, DTI, na nagresulta sa matinding pag-iimbestiga ng ahensya at pag-issue ng show cause order laban sa Dali sa ilang sangay nito dahil sa alleged sanitary issues, deceptive practices at mga discrepancies sa pagpapatong ng presyo sa resibo. Maraming consumers ang nagpo-post online tungkol sa mga karanasan nila na hindi maayos ang pagpipresyo. May mga item na hindi binili pero napapasama sa resibo, na kung minsan ay nalalaman na lamang nila pagdating sa bahay. Hindi rin mawawala ang mga reklamo tungkol sa customer service na tila hindi masyadong responsive sa mga hinaing ng customers. Sa kabila ng mababa ang presyo at dami ng branches, ang kalidad ng serbisyo at transparency sa mga bilihin ay nagiging malaking usapin. Dahil dito, marami ang nagbabala sa kapwa mamimili na mag-ingat at pag-isipan kung sulit bang magtiwala sa murang marketing ng Dali, lalo na kung may alinlangan sa kalidad ng mga produktong ibinebenta. Sa mga gustong mamili ng groceries na may tiyak na kalidad at patas na transaksyon, ang lugar na ito ay hindi dapat maging unang pagpipilian kung ang layunin mo ay kapayapaan ng isip at seguridad sa pera mo. Ang 4. All-day supermarket. Limitadong seleksyon at mas mahal sa ilang items. Ang all-day supermarket ay isang grocery chain na kilala dahil sa convenience store-style grocery shopping na may modernong setup. Ngunit para sa ilang mamimiling Pilipino, ito ay hindi gaanong sulit kapag malaki ang bibilhin o kung naghahanap ka ng mas maraming product variety. Isa sa mga pinakamadalas na reklamo ay ang limitadong seleksyon ng mga produkto, lalo na sa mga floor space na hindi kasing laki ng ibang full-scale supermarkets tulad ng Pure Gold o Robinsons. Dahil dito, kung meron kang malaking grocery list, minsan kailangan pang mag-ikot sa iba pang supermarket para makumpleto ang items. Dagdag gastos at oras iyon. Bukod sa seleksyon, may ilang mamimili rin na nakapansin ng mas mataas na presyo sa ilang basic staples at imported goods. Habang ang all-day ay maaaring competitive sa ilang convenience items at quick buys, hindi ito palaging tipid option para sa pangunahing grocery needs tulad ng bigas, mantika, delata at cleaning supplies. Ang ganitong sitwasyon ay lalo pang nagiging impactful lalo na kung budget conscious ka o kung regular ang grocery trips mo para sa pamilya. Ang isa pang factor na minsan pinupuna ay ang limbang aisle space at shelving. Lalo na sa peak hours, madali itong nagiging makipot at minsan masikip ang daloy ng customer sa aisles. Bagamat malinis at modern ang ambience, ang practical na karanasan ng mamimili ay mas importante, lalo na kung araw-araw ang grocery run. Kaya para sa marami, lalo na sa malalaking pamilya na kailangang mag-grocery ng maramihan, ang all-day ay hindi ang pinaka-ideal na puntahan at mas pinipili nilang mamili sa ibang grocery chains na may mas malawak na selection at competitive prices. Pang-5, Walter Mart Supermarket. Medyo mahal at hindi competitive ang promos.
Isa pa sa mga grocery chains na kadalasang nire-report ng mga mamimili bilang hindi gaanong sulit noong 2026 ay ang Walter Mart Supermarket. Ang Walter Mart ay kilala bilang neighborhood supermarket na madaling puntahan, ngunit maraming mamimili ang nagsasabi na mas mataas ang presyo ng ilang product kumpara sa mas malaking chains tulad ng Pure Gold o Super 8, lalo na sa mga branded goods at packaged foods. Bagamat may mga promos paminsan-minsan, marami sa mga ito ay hindi sapat para ibaba ang kabuuang gastos ng pamimili sa isang malaking grocery haul. Bukod sa presyo, may ilang mamimili rin na nagdeklara na limitado ang seleksyon ng ilang product categories, lalo na sa mga imported goods o specialty items. Kung ikaw ay naghahanap ng mas malawak na options para sa mga international brands o niche products, madalas kailangan pang mamasyal sa mas malalaking supermarkets o membership stores tulad ng Landers o SNR. Ang isa pang issue na nabanggit ay ang hindi gaanong kalinaw na price tagging sa ilang items, kaya minsan ay nag-uundo ka ng oras para lang hanapin ang tamang presyo ng isang product. May mga nagsasabi din na ang customer service experience ay hindi consistent. May pagkakataon na may helpful staff, mulit minsan ay mahirap din humanap ng assistance sa aisle kapag kailangan mo ng tulong. Dahil dito, para sa marami, ang grocery run sa Walter Mart ay parang hindi sapat ang savings o sulit para sa oras at effort na ginugugol. Kahit na accessible at malapit sa mga residential areas, para sa mga budget-savvy na mamimili ngayong 2026, madalas itong nasasama sa listahan ng grocery stores na pwede iwasan, lalo na kung may ibang mas tipid at mas maraming options. Dalawang grocery stores na sulit puntahan, batay sa mga pag-uulat, opinyon ng mga customer, trend ng merkado, at praktikal na obserbasyon ng mga mamimili. Una, Pure Gold, sulit na grocery store. Sa kabilang dako, ang Pure Gold ay madalas na irerekomenda bilang isa sa mga grocery stores na sulit puntahan sa Pilipinas. Kilala ito sa competitive na presyo ng essential items tulad ng bigas, canned goods, mantika at iba, lalo na kapag may flash sale at exclusive discounts. Batay sa iba't ibang price monitoring reports at independent consumer survey sa Metro Manila, madalas nakabilang ang Pure Gold sa may pinakamababang presyo sa basic commodities kumpara sa ibang malalaking supermarket chains. Dahil dito, marami ang nagsasabing mas nakakatipid sila sa weekly o monthly grocery budget. Ayon sa mga pag-aral tungkol sa consumer behavior, mas pinipili ng mga pamilyang Pilipino ang grocery store na may malinaw na presyo, regular promos at loyalty rewards programs, mga aspetong aktibong pinalalakas ng Pure Gold. Malaking tulong din ang kanilang reward system para sa long-term savings, lalo na sa mga budget-conscious na mamimili. Bukod sa presyo, pinapahalagahan din ng maraming customer ang maayos na store layout at consistent na availability ng stocks. Ipinapakita ng retail research na ang organisadong tindahan ay nakababawas ng impulsive buying at stress sa pamimili. Kung hanap mo ay value for money, accessibility at maaasahang supply ng daily essentials, nananatiling isa ang Pure Gold sa mataas ang rating na pagpipilian ng maraming Pilipino. Pangalawa, Super 8 Grocery Warehouse, warehouse-style savings. Isa pang grocery store na talagang sulit puntahan ngayong 2026 ay ang Super 8 Grocery Warehouse. Kung ikaw ay mahilig mag-bulk purchase o mag-stock ng pantry staples, cleaning supplies at household essentials, malaking tulong ang warehouse-style pricing nito. Ayon sa mga pag-aaral sa consumer behavior at retail economics, mas bumababa ang cost per unit kapag mas marami ang binibili dahil sa economies of scale at mas mababang distribution cost. Ibig sabihin, kung marunong kang magplano ng grocery list at may sapat na storage sa bahay, mas makakatipid ka sa pangmatagalan. Ito ang dahilan kung bakit paborito ito ng maraming pamilya at maging ng mga sari-sari store owners na kailangang magbantay sa kanilang tubo. Kilalang kilala rin ang Super 8 sa kanilang reward system at buwan ng promos. Batay sa marketing research, ang loyalty programs ay nakakatulong sa mga mamimili na magkaroon ng structured savings dahil sa exclusive discounts at targeted deals. Para sa mga madalas mamili, ang ganitong sistema ay nakakapagpababa ng overall grocery expenses sa loob ng isang taon. Kapag sinabayan pa ng bulk bundles at special sale periods, mas lumalaki ang natitipid kumpara sa traditional supermarkets na naka-regular shelf pricing. Marami sa mga frequent shoppers ang nagsasabing ang tunay na lakas ng Super 8 ay nasa malinaw nitong value proposition. Mas simpleng store layout, mas kaunting display frills, pero mas pukos sa mababang presyo. Kahit hindi ito kasing laki ng ibang hypermarkets, ang consistent per unit savings ang dahilan kung bakit sulit bumalik.
Para sa mga Pilipinong nais mapuno ang kanilang grocery cart na hindi lumalagpas sa budget, ang Super 8 ay isang practical at research-backed na pagpipilian ngayong 2026. Pangwakas na kaisipan. Sa huli, ang pagiging mapanuri at maalam sa iyong grocery choices ay isa sa pinakamabisang paraan para masulit ang iyong pera, lalo na ngayong 2026 kung saan patuloy ang pressure ng inflation at tumataas na presyo ng pagkain at mga pangunahing bilihin. Hindi lahat ng sikat na grocery store ay pare-pareho ang performance pagdating sa presyo, serbisyo, stock availability at kabuuang shopping experience. Merong mga chains na popular, ngunit nakakaramdam ng frustration ng marami dahil sa mga practical issues tulad ng sobrang haba ng pila, limitadong stock o mas mataas na presyo para sa mga basic items. Sa kabilang banda, may mga grocery stores gaya ng Pure Gold Price Club at Super 8 Grocery Warehouse na patuloy na napatunayan na sulit puntahan dahil sa kanilang tipid pricing, promos, bulk deals at loyalty programs. Importante ring tandaan na ang grocery strategy ay hindi iisa lang. Maaari mong gamitin ang loyalty cards, price comparison tools at apps para makita kung saan mas mura ang mga produkto bago mag-grocery run. Maaari ring ikonsidera ang paghahati ng listahan mo. Kung biglaan ka lang o maliit lang ang bibilhin, maaaring mas convenient ang ibang grocery store. Pero kung malaking haul o monthly stocking ang target, mas sulit ang pumili ng mga stores na may mas competitive na presyo at mas maraming promo options. Sa pagpili ng grocery store, isaalang-alang ang halaga ng iyong oras, tipid budget at practical na experience. Hindi porket mas malaki at sikat ang store ay mas sulit ito. May mga maliit at hindi gaanong kilalang chains na nag-o-offer ng mas malawak na savings. Sa huli, ang susi ay smart shopping. Hindi lang basta pamimili, kundi pagiging informed, aware sa mga promos, at pagpili ng grocery store na hindi ka lang basta binibigyan ng items, kundi binibigyan ka ng tunay na halaga sa bawat piso mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.